Ang masasabi ko dyan, kasi bawal din talaga. Dahil yung pinatayo nila na yan, ginastosan nila ng milyon-milyon, 19 milyon, yung isa pa lang yun, marami pala yan. Puro nasa bangketa. At maswerte at mapalad ang lungsod ng Maynila at meron silang may prinsipyong mayor. Alkalde ng Maynila na may paninindigan para sa tama at katotohanan. Na ayon sa batas, yang paglalagay ng mga infrastruktura sa bangketa ay bawal po at hindi pinapaintulutan. Subalit, nag-above the law, itong sila Congressman Chua, na ang kinatwiran nila, mas makakatulong daw dahil barangay naman daw yun. At maganda naman, actually sa totoo lang, maganda ang pagkagawa ng barangay. At talagang masinop at masinsin ang mga bakal. Nakita ko nung giniba Talagang maganda. Ang problema, hindi nga po ayon sa batas. Labag sa batas. Dapat po kasi ganito. Kapag labag sa batas, huwag mo nang gawin. Hanap ka ng iba, option kung saan pwede. Bakit mo ipipilit yung isang labag sa batas? Kaya walang kasalanan ang alkalde ng Maynila kung pinag-iba niyan dahil siya ay nasa katotohanan at naaayon lamang sa batas. Kaya ang masasabi ko dyan sa mga ginigibang barangay hall, tama lang po yan, nagibain. Dahil yan po ay makakasira sa batas o sa mga, kasi ang mga mamamayan natin na taga Maynila, sa kalsada na dumaraan na napakadelikado po sa mga sasakyan. Yun po ang main concern ng ating mayor ng Maynila. Kaya nga mapalad ng taga Maynila, meron silang mayor na may malasakit sa kanila. Di ba? Kaya yun po, tama lang po. At dapat naman na Congressman Chua, sa susunod po, huwag naman po niyong babaliin ang batas. Tama ang sinabi ng ating alkalde ng Maynila na Isko Moreno, na ayon sa kanya, kayo ang gumagawa ng batas. Kayo naman ang lumalabag. Di ba? Di para lang tayo nagdadaguan. Tigilan nyo na yan. Tsaka yung pamumulitika, stop na yan. May mga nagsasabi na hindi lang naman daw kasi ito milyon, kundi milyon-milyon talaga ang ginastos. May haka-haka nga, which is ito ay di umano. Itong haka-haka na ayon sa mga nagsasabi-sabi doon na 19 milyon. Pero hindi ko kino-confirm kasi wala naman akong hawak na papel. Ito lang yung mga sinasabi ng mga na-interview namin doon. Hindi ko kino-confirm na totoo yun. Ngayon, sa iyong palagay bilang isang netizen, dapat ba itong sumiilalim sa investigasyon, yung mga ganitong project? Dahil bagong gawa, bagong giba Dapat lang. Kung yung wala nga kasalanan na VP Sara Duterte, iniimbestigahan kung ang dating Pangulong Duterte, na napakaganda ng ginawa sa bayan, iniimbestigahan. Ito pa kaya nalabag sa batas? Dapat talagang imbestigahan. Tama yung sinabi mo, kaibigan. Dapat imbestigahan yan. Para sa aking pananaw, lahat ng merong pagsasayang sa pondo ng bayan, dahil po, yung pondo na yan, sa totoo lang, ang may-ari po niyan, kami. Kaming mga taxpayer. Kaming mga mamayan. Kaya kung hanapin man namin yan, at kami magsasabi na imbestigahan yan, dapat nga lang na imbestigahan para maibalik ang pondo ng bayan dun sa mga mamamayan na dapat makinabang ng pondo ng bayan. Kaya, dapat imbestigahan. Balikan lang natin konti yung patungkol doon nga sa mga congressman na pumirma pabor kay to impeach Vice President Sara Duterte. Ano yung opinion mo doon na pinadasalan pa nila sa mga pare, no? At 'di ba, bilang Pilipino, at siguro ano bang ano mo, 'di ba? Although hindi naman natin nanano dito yung religion, pero pinadasalan pa nila Opinion mo about doon? Overacting. Kaya nila pinadasalan yan to get the sympathy of public. Gusto nilang kunin ang simpatya ng publiko na ipinagdadasal kasi may malasakit daw sila. Yun ang gusto palabasin dyan. Nagmamalasakit sila na kailangan, ganun. Pero sa totoo lang, yung pagpirma nila na yan, pera din ng bayan yan sa totoo lang. Dapat hindi ganun. Ayon sa aking opinion, dun sa pinapakita nila na pati mga pari na nga, dinadamay pa nila sa kalokohan nila, di ba? Na kung tutusin, the religious matter is separate than the political. Separate po yan. Hindi po pwedeng pagsamahin ng political at religious. Hindi po pwedeng pagsamahin yan. Pwede maging mga advisor sila, pero hindi sila pwedeng maging front.
ng mga kalokohan ng ating mga congressman. Hindi sila pwede maipag-connivance o ano dyan, makihalo. Dahil ang religious, na being concern of religious is to save life. The spirit of any individual believer. Hindi po sila involved sa politisyan o sa politika. Pwede silang maging religious advisor lang. Hanggang doon lang ang kanilang power para doon sa mga politiko. Pero yung makikipag-connivance ka, maikiayon ka na sa mga gawain nila to get the sympathy of public, eh, mukhang nagkakaroon na tayo dyan ng against the God's law. Kaya, sa akin palagay, mali po yun. Hindi po dapat yun na ginagawa. At kung pagpapakita naman nila na ipinag-pray pa nila, tapos ngayon hindi naman pala natuloy, ang tanong, nasaan ngayon yung 150 million na ibinigay sa kanila? Na dapat maibalik sa mga tao yun o maibalik sa kabal ng bayan para magamit sa tamang proyekto at sa pagpapaunlad ng ating bansang Pilipinas. Kawawa na po ang Pilipinas. Maawa na po kayo mga buwabon. Ngayong nadeklara na po na unconstitutional ang impeachment complaint laban kay BP Sara, sa iyong tingin, ano kaya ang mga susunod na hakbang nitong mga anti-BP Sara? Ano yung nakikita mo na mga susunod na hakbang na kanilang magagawin? Wala. Actually, sa akin lang dapat manahimik na sila. Sa aking opinion, ha? Pero ayon sa iyo namang tanong, parang may gagawin pa sila na kung ano ba plano nila o kung ano yung posibilidad na gawin nila. Para sa akin, kung meron man, ha? Total, ito, ano tayo, no? Kung meron man, huwag nyo na pong ituloy. Manahimik na po kayo. Nadesisyonan na po ng Supreme Court, galangin nyo po. Irespeto nyo po ang batas, ipakita nyo sa mamamayang Pilipino na kayo po ay umaayon sa tama at katotohanan lamang. Tigilan nyo na po ang pamumulitika. Kasi kung kukontra na naman kayo, gagawa na naman kayo ng mga plano, kung ano man ang plano nyo, ako wala akong nakikita possibility na positive na pwedeng gawin eh. Kasi pwede silang umaksyon sana o gumawa kung talagang may mali ang mga Duterte. Kung talagang may mali, kahit ang mamamayan aangal. Pero hindi eh. Walang mali, walang kasalanan. Pabayaan nyo na maapagtrabaho. Tignan nyo ngayon. Sino nangunguna na mamayagpag sa kalsada para magbigay ng relief goods? Sino? Kaninong opisina? Sino ang nagre-rescue ngayon sa mga inabutan ng sa mga bahay-bahay, sa Fairview, sa kung saan-saan dyan? Sino? Kaninong opisina? Sino nagbibigay ng tulong ngayon sa mga nilalamig na mga kabataan natin? Sino nagbibigay ng mga relief goods? Nangunguna dyan, Office of the Vice President. Nakita mo ilang bus? Punta ka ng EDSA. Makikita mo ang daming bus dyan sunod-sunod. To rescue, doon sa mga naipit, mga na-stranded. Excuse. Makita nyo ang Office of the Vice President? Very busy. Hindi na mong politika. Tignan nyo ang ano nila. Yung gift pack nila, yung relief goods nila. May nakita ba kayo na mukha ni Ma'am BP Sara Duterte? May nakita kayo sa relief goods? Wala. Para sa bayan, tao, mamamayan, at mahirap na mamayang Pilipino. Ganun, no? Di ba? Ganun yung pagkalagay. Para sa Diyos, bayan, at mamayan. Di ba? Walang nakalagay na from BP Sara Duterte. Wala. May Office of the Vice President, pero no mention name kung sino. Hindi niya pinangangalandakan ang pangalan niya to get the credit or to expose the humanitarian purposes. No, that is, she give to the God. And she served the Filipino people from heart. Kaya sila ang nangunguna.